Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Eric James, shout out kay Joey Tegi. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2306 hanggang 2310. Pagkaalis ni Chen Yanran, si Bai Lingwaner ay nasa napakababang mood, dahil ngayon si Chen Yanran ay parang salamin, na nagpaparamdam kay Bai Lingwaner na nakita niya ang kanyang kinabukasan mula sa kanyang katawan. Young Master, ang binibini ay tila isang matinding dagok. Kahit na tinawagan ko siya, hindi niya ako sinagot, parang nawala ang kanyang kaluluwa. Sabi ng alilang babae, napailing ang katulong na babae. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa Aaron nang makita siya ni Chen Yanran, ngunit wala siyang alam na mabuti. Pag-uwi ng dalaga, halatang hindi tama ang estado ng buong tao. Kumusta si Yanran? Tanong ni Chen Tixen sa kasambahay sa pintuan. Alam na bumalik si Chen Yanran sa gobyerno, pumunta si Chen Tixen sa silid ni Chen Yanran sa unang pagkakataon, ikulong ang sarili sa silid. Si Chen Yanran ay nakahiga sa kama, nakikita ang kisame, ang mapurol na mga mata ay hinayaan ang kanyang buong pagkatao na walang espiritu. Alam ni Chen Yanran na namiss na niya ang pagkakataong makasama si Aaron. Kung hindi niya minamaliit ang Aaron sa simula, at kung hindi pinaalis ng pamilya Chen ang Aaron sa simula, marahil ngayon, ending will be completely different, dahil ba sa napakataas ng kanyang kaharian para malito sa kagandahan. Hindi niya inaasahan na magiging napakawalang puso ng Aaron. Higit pa rito, hindi niya inaasahan na napakawalang halaga ng kanyang kompromiso. Ang Aaron ay tila walang pagnanasa sa mga babae. Pagbalik ni Chen Yanran sa tirahan ni Chen, para siyang bangkay na naglalakad. Palaging nasa isip niya ang mukha ni Aaron na walang anumang nararamdaman. Aaron walang magawang umiling, tila kahit paano ipakita ang kanyang determinasyon, malamang na hindi susuko si Bai Lingwaner, ngunit si Han hindi nag-aalala si Aaron, kayang dalhin ang toksong dala ni Chi Hien, ang ibang babae ay wala. Cut. You men, meet beautiful women, are to see one love one, don't think I don't know, you don at hashtag 30 huwag gumalaw ngayon, hindi nangangahulugang hindi ka nagagalaw sa hinaharap. Sabi ni Bai Lingwaner. Sa aking paningin, ikaw at siya, kahit lahat ng babae, ay pareho. Sabi ni Han na may bahagyang ngiti, itinaas ni Bai Lingwaner ang kanyang ulo at sinabing, natatakot ako. Paano ako matatakot? Iba ako sa kanya. Natatakot. Tanong ni Aaron nang dumating siya sa silid ng Aaron, sinabi ni Bai Lingwaner, napakalupit mo. Lumuhad siya para sa'yo. Hindi mo man lang tiningnan. Ngunit ngayon ay tila napakaliit na ng posibilidad. Ano man ang kanyang hitsura o anyo, hindi matatalo si Chen Yanran kay Bai Lingwaner, ngunit pinili niyang talikuran ang kanyang dignidad at lumuhad sa Aaron, ngunit hindi pa rin niya nagawa ang di makakuha ng kahit kaunting lamang mula sa Aaron. Ito ay nagpapatunay na ang Aaron ay walang pusong awa para sa Jade, na nagiging dahilan upang si Bai Lingwan ay nagsimulang mag-alala tungkol sa kanyang hinaharap. Naisip niya na hanggat matagal na niyang nakasama ang Aaron, posibleng lalago ang pag-ibig sa paglipas ng panahon. Nang marinig ito ni Chen Tixen, nahulaan niya ang pangkalahatang resulta, na ikinaawa niya kay Chen Yanran at labis na pinagsisihan ito. Ngayon kahit si Chen Yanran ay hindi na makatipid. Aaron, na nangangahulugan na ang pamilya Chen ay walang pagkakataon. Kung hindi niya itinaboy ang Aaron sa simula, hindi sana umabot sa puntong ito ang mga bagay. Yanran, pwede ba akong pumasok? Kumatok si Chen Tixen sa pinto. Nag-aalala siya sa sitwasyon ni Chen Yanran, kaya gusto niyang pumasok at tingnan.
Ngunit pagkatapos kumatok sa pinto, wala siyang nakuhang sagot mula kay Chen Yanran. Nang diretsyong itulak ni Chen Tixen ang pinto, nakita niyang nakatali ang pinto. Yanran, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Chen Tixen. Kuya, gusto kong manahimik. Walang nararamdamang boses si Chen Yanran. Huminga ng malalim si Chen Tixen. Mula sa tono ni Chen Yanran, nararamdaman niya kung gaano hindi komportable si Chen Yanran ngayon, at hindi siya makakatulong sa bagay N. Dahil nasa kanya ang karamihan sa responsibilidad. Ingatan mo miss. Kapag may nangyari sa kanya, mawawalan ka ng buhay. Sabi ni Chen Tixen sa katulong na babae. Tumango ang dalaga sa takot. Diretso at mabilis na naglakad si Chen Tixen patungo sa pag-aaral ni Chen Yuanhai. Nais niyang ipaalam kay Chen Yuanhai ang bagay na ito sa tamang panahon, umaasa na makakaisip si Chen Yuanhai ng iba pang paraan. Ama, halikain. Pagpasok sa pag-aaral, walang kamalay-malay na ibinaba ni Chen Tixen ang kanyang ulo, pakiramdam na wala siyang mukha upang makita si Chen Yuanhai. Tumakbo ba pabalik siyan? Tanong ni Chen Yuanhai. Bumalik na ang kapatid ko. Sinabi ni Chen Tixen. Kahit na si Chen Yuanhai ay mukhang kalmado sa ibabaw, lihim siyang huminga, dahil ang pagbabalik ni Chen Yanran ay nagpapakita na ang mga bagay ay may resulta, at ang iba't ibang mga resulta ay direktang nauugnay sa kapalaran ng pamilya Chen. Kumusta na? Tanong ni Chen Yuanhai sa malalim na boses. Sa palagay ko'y hindi maganda para sa aking kapatid na magkulong sa kanyang silid. Sinabi ni Chen Tixen. Biglang bumagsak ang mga balikat ni Chen Yuanhai sa kalahati, at ang espiritu ng buong tao ay nalante din ng husto. Kahit si Chen Yanran ay hindi mabawi ang Aaron, kaya ang bagay na ito ay halos tiyak. Walang mali doon. Kung tutuusin, masyado nang malayo sa kanya ang pamilya kong Chen. Umiling si Chen Yuanhai at mukhang walang magawa. Pare, kasalanan ko ang lahat. Kung hindi ko siya itinaboy sa pamilya Chen, hindi magiging ganito ang mga bagay-bagay. Kinuha ni Chen Tixen ang inisyatiba upang tanggapin ang responsibilidad. Pagkatapos ng lahat, idinisenyo niya na hayaang umalis si Aaron. Hindi niya nakipag-usap kay Chen Yuanhai. Sarili niyang desisyon iyon. Ngayong may hindi na maibabalik na sitwasyon, natural na kailangan niyang pasanin ang responsibilidad. Gayunpaman, hindi sinasadya ni Chen Yuanhai na sisihin si Chen Tixen, dahil kahit na walang talakayan tungkol sa bagay na iyon, alam niya ito, at hindi niya pinigilan si Chen Tixen. Kahit sa umpisa pa lang, akala niya ay nagawa ito ni Chen Tixen ng napakahusay, at direktang ipinaalam sa mga tagalabas na sina Chen at Han ay gumawa ng malinaw na linya. Ngunit ngayon tila ang orihinal na magandang bagay ay naging pinakamalaking problema, hindi kita masisisi sabi ni Chen Yuanhai, Ama, mayroon bang ibang paraan? Matatanggap na lang ba ng pamilya Chen ang kanilang kapalaran? Tanong ni Chen Tixen, ito rin ang pakay niya upang mahanap si Chen Yuanhai. Sa kasalukuyan, ang pinakamagandang paraan na maiisip ni Chen Yuanhai ay hayaang lumitaw si Chen Yanran. Kung tutuusin, siya ay isang babae, na may nakamamatay na tukso para sa karamihan ng mga lalaki. Sa kasamaang palad, hindi lumabas si Chen Yanran kapalit ng magandang pagtatapos. Sa kasong ito, ano pa ang magagawa ni Chen Yuanhai, sa tingin mo ba ay maaari kanyang tanggapin bilang isang apprentice? Tanong ni Chen Yuanhai kay Chen Tixen. Ang naisip noon ni Chen Tixen ay gamitin ang pagkakakilanlan ng kanyang bayaw upang hilingin sa Aaron na tulungan siyang malutas ang sitwasyon. Tungkol sa pagsamba ng guro, hindi kailanman nabuo ni Chen Tixen ang konseptong ito sa kanyang isipan. Siyempre, ngayon na pagtanto niya, anong kalokohang bayaw, para kay Aaron ang ganitong uri ng tao, paano niya may lalagay sa mata? Gayunpaman, kahit na siya ay isang guro, imposibleng baliktarin ang pangyayaring ito. Paano siya tatanggapin ng Aaron bilang apprentice? Sa lahat ng panahon, iniisip ni Chen Tixen na mayroon siyang mahusay na talento. Hanggat alam ng mga malalakas na iyon ang kanyang talento, tatanggapin siya bilang isang apprentice. Ito ang dahilan kung bakit hindi tinalikuran ni Chen Tixen ang daan ng apprenticeship sa loob ng maraming taon. Kahit kalahating lungsod na ang nilakad niya sa Imperial Court, hindi pa rin siya nasaruan ng loob. Gayunpaman, sa harap ng Aaron, tila walang lugar ang kanyang tiwala sa sarili, batay sa iba pang mga kadahilanan, ang talento ay naging hindi na mahalaga. Bukod dito, ang lakas ng Aaron ay malinaw na mas mataas kaysa sa pangkalahatang malakas.
Kung tutuusin, kahit si Huang Xiaoyong, isang basura, ay makakarating sa kaharian ng Wudeng sa maikling panahon. Ama, kung walang pamilya Chen at ang kanyang sama ng loob, naniniwala ako na sa aking talento, siya tatanggapin ako bilang apprentice, ngunit ngayon. Natatakot akong hindi, sinabi ni Chen Tixen. Bumantong hininga si Chen Yuanhai at sinabing, alam mo, sa wakas ay naiintindihan ko na ang isang bagay ngayon. Ano ang bagay? Kainahinalang tanong ni Chen Tixen. Baka walang kwenta ang tinatawag na talento sa mata nitong mga totoong malalakas na tao. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ka nagtagumpay sa pag-aaral mula sa isang guro. Baka hindi ka makahanap ng makapangyarihang guro sa iyong buhay. Sinabi ni Chen Yuanhai. Sa pamamagitan ng kaso ni Huang Xiaoyong, napagtanto ni Chen Yuanhai na ang talento ay hindi kasing halaga ng inakala niya noon, kaya nawalan siya ng tiwala kay Chen Tixen. Ang mga pagsisikap na ginawa niya para sa layuning ito sa loob ng maraming taon ay malamang na isang bula lamang. Sa katunayan, ang talento ay talagang hindi mahalaga para sa Aaron. Kahit na walang talento, isang pulang prutas lamang ang makakalusot sa kanyang paglilinang. Halimbawa, si Huang Xiaoyong, na muntik nang iwanan ang kanyang sariling kaharian, ay hindi kailanman nagsisikap sa paglilinang, ngunit pagkatapos kainin ang pulang prutas, ang lahat ng mga balakid ay naging hindi nakikita, upang si Huang Xiaoyong's way to break through the realm is especially smooth. Siyempre, ang halaga ng ganitong uri ng pulang prutas ay napakataas sa Xuanyuan World. Napakahirap para sa malalakas na tao sa huling 3 kaharian na makuha ito. Hindi sila kasing yaman ng Aaron, at hindi nila kayang ibigay ang banal na kastanyas sa iba kung gusto nila tulad ng Aaron. Sa ilang aspeto, tama ang palagay ni Chen Yuanhai, ngunit sa ilang mga aspeto, totoo na sila ay mali sa simula. Iniisip ni Chen Tixen na siya ay likas na matalino, na kung saan ay kanilang sariling opinyon, hindi kinikilala ng sinuman. Sa madaling salita, sa loob ng maraming taon, ang mag-ama ay namumuhay sa panaginip at inaaliw ang kanilang sarili. Pare, paano nga ba posibleng maabot ang mas mataas na antas na may talento? Paano ito magiging walang kwenta? Sinabi ni Chen Tixen namumutla, maaaring suportahan ang kanyang pagpupursige ay ang talento ng dalawang salitang ito, kung talagang hindi na mahalaga ang talento, ang kumpiyansa ni Chen Tixen ay ganap na matatalo. Puntahan mo ako bukas para makita ang Aaron. Dapat kang personal na humingi ng tawad sa kanya. Sana mapatawad niya ako sa ginawa ng pamilya Chen. Hindi nasangkot si Chen Yuanhai sa usapin ng talento, dahil alam niyang ang dalawang salitang ito ay paniniwala ni Chen Tixen. Kung hahayaan siyang kilalanin ang katotohanan, malamang na siya ay ma-depress. Ang pamilya ni Chen ay umaasa rin kay Chen Tixen para suportahan, si Chen Yanran ay isang babae kung tutuusin, si Chen Tixen ay hindi dapat matamba. Pag-alis sa pag-aaral ni Chen Yuanhai, ang mga salita na ngayon ay patuloy na umaalingaw sa isip ni Chen Tixen. Kung hindi na gumagana ang talento, ano kwalipikasyon kailangan ba niyang pumunta sa master? Imposible, ganap na imposible. Paano magiging walang kwenta ang talento? Umiling si Chen Tixen at sinabi sa sarili. Kinabukasan, lumabas si Chen Tix. Kasama si Chen Yuanhai at dumiretso sa kabilang patio ng Aaron. Sa daan, sinabi ni Chen Yuanhai kay Chen Tixen, sa harap niya, maaari mong ibaba ang tinatawag na dignidad. Ito na ang huling pagkakataon para sa pamilya ko ni Chen. Kung maglakas loob kang kumilos ng walang galang sa kanya, tapos na talaga ang pamilya Chen. Handa si Chen Tixen na tanggapin ang anumang kahihiyan. Sinabi niya kay Chen Yuanhai, Ama, huwag kang mag-alala. Alam ko na ang gagawin. Nasa kamay niya ang kinabukasan ng pamilya Chen. Kung kaya ko, kahit kailangan kong lumuhad at bumawi sa kanya, wala akong reklamo. Sinabi ni Chen Yuanhai. Aaron pang ospital. Bailang Warner ay bumangon ng maaga sa umaga at nagluto ng isang kaldero ng masarap na lugaw para sa Aaron. Bagamat walang awang tinanggihan ni Aaron si Chen Yanran kahapon, nakaramdam ng kaunting lamig si Warner, ngunit hindi siya sumuko dahil dito. Sa bilingual 39's opinion, ang banayad na impluensya ay napakahalaga. Dapat siyang dahan-daang sumama sa buhay ni Aaron, upang hindi mabuhay si Aaron nang wala siya. Sa makatuwid, sa maliliit na bagay na ito, kailangan niyang gawin ang lahat. Ang pagkakayari ay talagang mahusay. Hindi ko inaasahan na marami kang gagawin noong bata ka pa.
Ang mga salita ni Aaron ay papuri mula sa puso, dahil sa edad ni Bai Lingwan, kung siya ay isang tao sa lupa, paano siya makakapagluto? Kahit na mayroon siya, napakakaunti lang. Habang buhay, pansamantalang tanong ni Bai Lingwaner. Tumawa si Han Sanchen at walang sinabi. Pagkatapos uminom ng isang mangkok ng lugaw, pumunta siya sa bakuran upang ayusin ang kanyang mga halaman. Si Bai Lingwaner ay tumatawa. Bagamat siya ay galit, ang kanyang hitsura ay medyo mapaglaro. May mga taong hindi naglalaro ng mga bulaklak at halaman, ito ay talagang isang palaisipan. Sabi ni Bai Lingwaner. Ang mga talukap ng mata ni Aaron ay tumatalon. Medyo masyadong prangka ang pangungusap na ito. Mukhang hindi ito masasabi ng isang 16 anyos na babae. Sa simula, si Chi Ian ay mayroon ding direktang pag-uugali, ngunit siya ay isang may sapat na gulang na babae, na nagbibigay kay Aaron ng isang ganap na kakaibang pakiramdam. Ang Chi Ian ay tinatawag na tukso, ngunit gagawin ni Bai Lingwaner ang Aaron na magkaroon ng isang uri ng masamang sikolohiya. Matapos makapagpiyansa si Warner na maghugas ng mga pinggan at chopstick, pumunta siya sa bakuran upang tumulong. Sa isang tiyak na lawak, sila ay mas katulad ng mag-ama. Hindi nila kailanman iisipin ng mga tao na sila ay mag-asawa. Napakalambot ng mukha ni Bailong Warner kaya hindi niya ito maitago, malamang na malungkot si Chen Yanran kagabi. Magdamag siyang umiiyak. Sinabi ni Bai Lingwaner, mahal mo ba siya o ang iyong sarili sa hinaharap? Nakangiting sabi ni Aaron. Nang makita ang walang pusong pagganap ni Aaron, kinuha ni Bai Lingwaner ang powder fist, ngunit hindi siya nang ahas na gawin ito. Kung tutuusin, alam niyang hindi niya kayang talunin ang Aaron. Si Yang Yang, at pagkatapos ay walang magawang ibinaba, ay nagsabi, paanong hindi magkakaroon ng pusong awa ang isang tao, mayroon ka bang pusong bato? Hindi dalisay ang layunin ni Chen Yanran. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Sinabi ni Aaron, ano ang kanyang layunin? Curious na tanong ni Bai Lingwaner, baka malalaman mo mamaya. Nakangiting sabi ni Aaron, sandali. Sumimangot si Bai Lingwaner. Mahuhulog pa kaya sa langit ang sagot? Maya-maya lang ay biglang may kumatok sa pinto. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!